perseverance, and the heart of obedience. So tayo pong mga Kristiyano, tayo po ay in-honor natin ang utos ng Diyos. Amen po. Yung kamag-anak ng kaluluwa. Ibig sabihin, buhay pa ay nakatula na. Kaya, tayo bilang mga anak, kung buhay pa ang ating mga magulang, ang ating tatay, ang ating nanay, kailangan natin silang igalang, pahalagahan, mahalin. Yun ang utos ng Panginoon. Dito, parang sinasabi, ang galang-galang pagdating sa church, pagdating kay pastor po at opo, sa mga matatanda sa church, pagdating sa bahay, hindi marunong gumalang sa nanay, sumasagot, pag inuutusan, hindi sumusunod. Yun po ang sinasabi dito, yun ang mga hypocrite. Mas may takot pa sila sa nuno, nuno sa punso, tabi-tabi po, maihi po. Di ba? Sobrang kagalang sa mga ganong Pero pagdating sa nanay at tatay, sabi ni Jesus Christ, wala silang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pero madaming Kristiyano, pagdating sa Christian living, sa pagsunod na, sa pagpapakita, sa pagbabago ng attitude at ng karakter, bagsak. Totoo po. Diba? Bumabagsak tayo. Maraming bagay tayong kinababagsak. At madalas, tinatawanan na lang tayo ni Satan. Sabi ko pa magaling, marunong, alam niya lang, pero hindi niya kayang panindigan. Kaya, dapat nag-iingat po tayo sa ating mga gawa kasi doon nakikita kung paano tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Madami ang magaling magsalita, pero pagdating sa pamumuhay, bagsak. Kaya, talagang tayo, maging mahusay tayo makinig sa salita ng Diyos at isa pamuhay ito. Kailangan isa buhay natin. Una, para mas makita po natin ang kahalagahan, para mas ma-develop pa yung paggalang natin at pagmamahal natin sa ating mga magulang. Ang utos, a command to honor parents, honor your father and your mother. Una, to treat parents with respect, care, and dignity. To treat parents with respect, care, and may respeto, may pagkalinga at may dignidad. This includes obedience in childhood and providing support as they age. Habang sila ay tumatanda, dapat mas lalo natin silang minamahal. Bakit? Pawala na sila. Kaya di ba po, pagka may namamatay na nanay at tatay, pansin niyo ang daming umiiyak. Hagulhol. Hindi ko kaya to. Ano yun? May regrets. Kasi nung nabubuhay pa yung nanay at tatay, hindi man lang madalaw. Busy sa pagpapamilya. Nakalimutan yung pinanggalingang pamilya. Paano natin ginagalang yung ibang tao, mas dapat natin galangin yung ilan ng pagiging tao natin. Kaibig-ibig tayo sa iba, pero doon sa sarili nating magulang, hindi natin magawa. Kaya natin ito pinag-aaralan para sa atin at sa mga anak natin, ay ipakita natin yung kahalagahan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon at anong pagpapala ang meron dito. Sa John chapter 19 verse 26 hanggang 27, yung binili niya si Mary kay John. Kasi sa tradisyon ng Jewish tradition, kung ikaw ay panganay, ikaw ang panganay na lalaki sa inyong pamilya, namatay ang tatay mo, kargo mo na ang iyong nanay. Pag namatay ka, yung kasunod mo naman. So, ganun yung Jewish tradition. And to the disciple, here is your mother. From that time, tanyo pa, this disciple took her into his home. Sinama na ni John. Kasi pinili sa kanya ng master niya bilang anak sa katawang lupa ni Jesus Christ. Hindi niya kinalimutan. Nandun na siya sa cross. Nahihirapan na siya. O, siguro kung tayo iba-iba, nandun. Nay, mama ka, Nay. Tulungan mo ako dito, Nay.
Hirap na, hirap na. Diba, ganun tayo kasi pag may lagnat na nga lang tayo, ang hanap pa natin, nanay. Eh ito, mamamatay na si Jesus Christ, anong mas inuna niya? Yun yung kanyang sarili. Mas inuna niya yung nanay niya na maiiwan niya. Nay, dahil maiiwan kita, tinatagubilin kita dito sa aking isa sa mahal na disciple. Pag mana, agawan. Pag nanay, iwanan. Nasa sa atin pa naman, bilang mga magulang, ipakilala natin ang Diyos sa kanila, sa ating mga anak, para hindi tayo mahirapan. At tayo, siyempre, kilalanin natin ang Diyos. Unahin natin mahalin sila para mahalin din tayo. Taniman natin sila ng magagandang halimbawa. Kung hindi man natin nagawa noon bilang anak, gawin natin sa ating mga anak. Taniman natin sila. Putulin natin yung sumpa. Para tayo, hindi tayo mahirapan. Kasi, nagpapakain sa'yo. Magulang yon, binigay sa'yo ng Diyos. Hindi lang biologically, pero binigyan ka ng Diyos na magulang na makakasama mo sa buhay. Meron bang mga area na nagpapakita naman kayo ng great honor sa inyong magulang? Dinedate nyo ba yung magulang mo? Dinedate nyo pa siya? Kayo, sis, dinedate pa sila? Minsan. Madalasin nyo na. Kung kaya nyo ng libo-libo. Hindi naman yung grabe naman baka iniisip nyo kasi Starbucks eh. Yung simpleng kwentuhan, kape, lalo pag birthday, huwag nyo palagpasin yun. Na hindi nyo sinasurprise. Kasi sabi ko nga, ang buhay natin parang kandila. Simula ng sindihan, paupod yan. Sabi nga, di ba? Tayo, bilang mga kabataan ngayon na magulang din, we are busy growing up. Yung mga magulang natin, they are busy growing old. Patunaw na sila. Hindi natin pwedeng alisin na ang katotohanan ay mamamatay na sila. Salamat tayo kasi kasama pa natin sila. Dahil meron pang gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Na pagdating ng araw, kapag nakahiga na siya, iyak ka na iyak. I love you. Kung nakakabangon yung nanay, baka tumakbo ka. Yung tatay na nakahiga sa baka tumakbo ka lang. Kaso, pag wala na sila, nakahiga na sila doon sa... Parang ganito din, magsiservice tayo, tapos meron nakahiga dyan. Wala naman siya maririnig din. Kahit ano sigaw mo na, mahal kita nay, sorry, wala na yun. Kaya habang buhay pa, pahalagahan natin. Ang pagiging magulang, hindi yan patandaan, hindi yan pabataan na mawawala sila. Mawawala at mawawala tayo. Minsan nga lang nauuna yung magulang natin. Kaya habang buhay pa sila, iparamdam na natin. Para pagdating ng araw, hindi natin pagsisihan. Kasi maraming mga tao talaga, sising-sisi sa kanilang buhay. Hanggang ngayon, hindi nila makalimutan dahil nakulang sila. Kaya ang sarap umiyak dahil masaya ka na hindi, kumbaga, wala nang pasakit sa iyong magulang. Pero ang pinakamahirap na iyak, yung nakalibing lahat, hindi ka pa rin nakakamove on. Ayan si Brother Jay, tagal niyan bago nakamove on. Kung namatay yung tatay namin, tagal niyan. Stress yan. Sobrang namayat dyan, ayaw maligo, ayaw umalis dun sa... Yung kulungan ng, pinagawa kong kulungan ng kambing ko, siya nang tumira doon. Ayaw niya umalis doon. Kasi na-stress siya. Siya kasi napag-iwanan namin eh. Kami, kung saan kami. Abra de Ilo, si Kuya sa Maynila, at sa Laguna, siya naiwan. Nakita niyo yung paghirap eh. At minsan, may mga nagawa din siya pagkakamali. Minsan, naiwan niya din si Papa. Kaya, ayun, regrets. Pero nagpasalamat talaga si Papa, yung bago siya mawala. Nakabalik kasi sa paglilingkod. Nung nakita niya kami lahat na, siya nakagraduate na sa seminary. Lalo si Papa. Parang sabi niya, okay na ako. Kasi yung mga anak ko, mga pasto ko, pwede na ako. Iniwanan niya naman kami ng ng kalating milyong bahay na walang gustong tumira. Pag may tumitira at malinis na, nagabalikan natin. Pag madumi, walang gustong tumira. Ay, wala. Wag na. Wag na talaga. Kaya, ayun, salamat pa rin talaga kay Lord. Kasi nga, binibigyan tayo ng magulang. Ang totoo, hindi perfecto yung magulang namin.
lasinggero, babaero, sabongero, lahat. Pero, hindi dahil sa ganun sila, magagalit tayo sa kanila. Hindi dahil naging dahilan sila na mabuhay tayo, ipagpasalamat natin. Ipagpasalamat natin. Kasi, tayo bilang mga tao, hindi kasalanan silang tayong mahirap. Ang kasalanan, pag namatay yung tatay nyo, nandun pa yung inyong nanay. O kaya, baliktarin natin. Kahit pala singgero yung nanay at tatay nyo, kahit pa anong klaseng tao yan, mahalin natin. Yun ang utos ng Panginoon. Doon tayo magkakaroon ng pagpapala. Respect. Kapag tayo bilang mga anak, hindi natin nirespeto ang ating mga magulang, ito ang babalik sa atin. Anyone who curses their father or mother is to be put to death. Ang bira. Parang takot na takot tayo sa kamatayan din eh, no? Yung mapitpit nga lang yung daliri eh, takot ka na eh. Yung matanggalan ka lang ng kuko, di ba nakakatakot na? Eh, kung patayin ka ng Panginoon, ibig sabihin, hindi lang yung buhay ka, pero hindi mo nararanasan yung kapayapaan. Parang patay ka nun eh. Buhay ka, pero parang hindi mo ma-enjoy ang buhay. Kasi malay mo sa Panginoon. In biblical terms, cursing a parent means showing extreme disrespect or rebellion sa Panginoon. Kapag hindi mo na-respeto ang iyong nanay, ang iyong tatay, rebelde ka sa Panginoon. Bakit? Utos niyo yun eh. Ibig sabihin lang nun, hindi mo ginagalang ang Diyos. Kala natin, ang magulang lang hindi natin ginagalang, pero ang totoo, ang Diyos mismo na may likha sa atin, hindi natin ginagalang. Kasi, kasama yun sa 10 utos eh. Na may pangako pa yun. Sabi doon, this wasn't limited to verbal abuse, but was reflective of an attitude of dishonor. Commit to honoring your parents through practical means, whether that's through support, care, or showing gratitude. Yung